Magandang araw po at maligayang pagdating sa Veggie Eskwela. Ako po si Joyce at ang paksa natin sa araw na ito ay home composting at vermicomposting. Isa sa dapat nating tandaan ay hindi natin pinapakain ang halaman. Sa halip, pinapakain natin ang lupa. Sa makatwid, ang susi sa isang mayabong na produksyon ng gulay ay ang malusog at matabang lupa. Pinapataba natin ang lupa sa pamamagitan ng organikong materyales o compost. Sa mga bahagi na kailangan ng halaman, 3 lang ang laging mayroon na hindi galing sa lupa: hangin, araw, at tubig, na nagbibigay ng 10% ng nutrisyon na kailangan ng halaman. Ang gulay at bulaklak ay kumukuha ng 70% na kailangan ng nutrisyon mula sa lupa. Sa simpleng termino, ang compost ay isang organikong bagay, at ang organikong bagay ay galing sa bagay na may buhay, bahagi ng bagay na may buhay, o nagmula sa isang bagay na may buhay. Ang paggawa at paggamit ng compost ay isang haligi ng matagumpay na paghahalaman, lalo't higit gamit ang organikong pamamaraan. Resulta ng magandang pagkukompos ay isang maitim, mabuhaghag, at may kaaya-ayang amoy na lupa. Ito ay gawa mula sa mga binulok na organikong materyales sa ating hardin o kaya naman ay sa ating kusina, at maaari ding samahan ng mga papel. Ang mga benepisyo ng pagko-compost ay ang mga sumusunod. Pinagyayaman nito ang organic matter sa ating lupa na siyang nakakatulong upang mapanatili ang magandang paghawak sa tubig at maitaboy ang ilang peste at mga sakit ng halaman. Napapabuti din ito ang istruktura ng lupa, pagpapanatili ng sustansya sa lupa, at magandang daluyan ng tubig. Nagbibigay din ito ng nutrisyon sa ating halaman. Naghihikayat din ito ng produksyon ng kapaki-pakinabang na mga organismo tulad ng bakterya at fungi na siyang tumutulong sa pagbulok ng mga organikong bagay upang makalikha ng humus, klase ng lupa na may mataas na taglay na sustansya. Ito'y makabubuti sa ating kapaligiran sa dahilang nababawasan ng mga itinatapong basura at sa ganoon, bababa ang methane emission at ang ating carbon footprints. Ang mga bagay na maaaring bulukin ay nahahati sa 2 kategorya. Ito ay kulay berde at kulay kayumanggi. Ang mga berdeng materyales ay mataas ang nitroheno. Mabilis silang mabulok na nakatutulong sa pag-init ng bunton ng compost. At dahil sila ay mamasa-masa, napapanatili nilang basa ang bunton. Ang mga berdeng material din ay nagbibigay ng protina para sa mga organismong tumutulong sa proseso ng composting. Ang mga kayumangging kulay naman ay nagbibigay istruktura at suporta sa ating compost. Sila ay mataas sa carbon na siya namang pagkain ng mga organismong tumutulong sa pagko-compost. Kung wala ang mga kayumangging material, lahat ng ating berdeng material ay maaaring magresulta sa siksik, mamasa-masang kumpol na material kung saan madaling kapitan ng mga amag at bakterya. Sa pagdagdag natin ng mga kayumangging material, pinapayagan nating tumagos ang hangin sa ating bunton ng compost at pinananatili natin itong malusog. Bagaman maraming bagay ang maaaring gamitin bilang composting material, mayroon din namang mga ilang bagay na hindi natin maaaring isama. Mga halimbawa nito ay karne at buto ng hayop, sa kadahilanang maaari silang umakit ng mga di kanais-nais na organismo sa ating bunton ng compost. Dumi ng aso at pusa
sapagkat ang kanilang dumi ay maaaring may dalang mapaminsalang organismo at parasito. Mga mamantikang bagay at dairy products. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa amoy at magdala ng peste sa bunton ng compost. Ang abo ay hindi rin maaaring ihalo sa bunton ng compost sa kadahilanang may taglay itong sangkap na mapaminsala sa halaman. Mga pinagtabasan ng mga halaman na naispreyan ng pestisidyo. Ang mga ito kung isasama sa compost ay maaaring pumatay sa mga organismong tagabulok sa ating bunton ng compost. Maaaring napapaisip na kayo kung paano ba posibleng mag-compost. Ang ating mga option ay nakadepende sa laki ng ating lugar, lokasyon, at pangangailangan. Ang composting ay ganap na posible para sa lahat, kahit pa sa isang maliit na lagayan sa ilalim ng ating cabinet sa kusina. Ang salitang aerobic ay nangangahulugan ng may hangin at ang aerobic na pagkukompos ay paraan ng pagbubulok kung saan ginagamitan ng hangin upang lalo pang mapabilis ang proseso. Ang compost ay bukas sa hangin. Habang nagbubulok, ang kahalumigmigan ay sumisingaw, kaya't kinakailangang magdagdag pa tayo ng tubig paminsan-minsan. Gayon din, tandaan na sa ganitong paraan, kinakailangan ng pagbaligtad sa bunton upang magkaroon ng sapat na sirkulasyon ng hangin para sa pantay na pagbubulok. Ang salitang anaerobic naman ay nangangahulugan ng walang hangin at ang anaerobic na pagkukompos ay ginagamitan ng takip upang matakpan ang lalagyan na gagamitin sa pagkukompos. Ang paraan ay simple lamang. Kolektahin ang berde at kayumangging materyales. Ilagay sa napiling lalagyan, takpan, at ilagay sa malilim na lugar. Sa kitchen composting, ang pamamaraan na ating ginamit ay anaerobic na paraan ng pagbubulok. Gamit ang isang maliit na lalagyan na may takip na ating inilagay sa kusina o saan man sa loob ng bahay. Unang hakbang sa kitchen composting ay ang pagpili ng lugar at ng lalagyan na gagamitin. Ang plastic na container na may takip tulad ng lalagyan ng ice cream ay isang magandang lalagyan sa pagsisimula ng kitchen composting. Ilagay ang napiling lalagyan sa lugar kung saan tayo kadalasan naglilinis at nagpiprepara ng ating gulay at prutas. Ilagay direkta sa lalagyan ang pira-pirasong pinaghiwaan ng gulay at pinagbalatan ng prutas. Maaaring ilagay direkta ang malalaking piraso o maaari din naman itong hiwain sa maliliit na piraso upang mas mapabilis ang pagbubulok. Oras na mapuno na ang ating lalagyan, takpan na ito at huwag kalimutang isulat ang petsa sa ibabaw ng takip. Sa ganitong paraan, magiging madali ang pagbilang ng araw simula sa araw na tinakpan natin ito. Kung ang laman ay naging maitim na, handa na ang ating compost upang gamitin. Sa ating kusina, muling maglabas ng lalagyan at ituloy ang sinimulang paraan ng pagko-compost. Oras na matapos ang pagko-composting, maaari na itong idagdag o ilagay sa lupa anong oras man naisin. Ang compost ay nag-aalok ng maraming pakinabang. Isa sa pinakamalaki dito ay ang pagpapabuti sa lahat ng klase ng lupa. Ang compost ay maaaring ihalo sa lupang pagtataniman. Pinapalakas din ng compost ang paghawak ng lupa sa tubig. Kung magkagayon, di tayo nangangailangang magtubig ng madalas sa ating mga pananim. Pinakamahusay din itong pamalit sa mga kemikal na abono
dahil ito ay nagpapakilala ng mga benepisyal na organismo sa lupa at napapabuti ang aeration ng lupa. Maaaring gamitin ang compost bilang mulch o pantakip sa ibabaw ng lupa sa palibot ng ating pananim. Ito ay di lamang magbibigay ng sustansya, sa halip ay makatutulong na maiwasan ang pagtubo ng mga damo. Sa huli, ang compost ay maaaring gamitin bilang material sa pagsisimula ng vermicomposting. Ngayon na natapos na natin ang ating compost, maaari na tayong humakbang para sa mas higit na magandang kalidad ng nutrition para sa ating halaman. Ito ay sa pamamagitan ng vermicomposting. Ang vermicomposting ay ang paggamit ng bulati upang mapaliit ang mga organikong bagay. At ang mga bulati ay ginagalaw ang lupa para makapasok ang hangin. Ang pulang bulate na tinatawag na African Nightcrawler or ANC ay naaangkop dito sa walang tigil nilang kumain ng mga organikong bagay na galing sa kusina o taniman na pinapakain sa kanila. Ang produkto ng vermicomposting ay ang vermicast, isang organikong pataba ng halaman na masustansya. Ang mga benepisyo ng vermicomposting ay ang mga sumusunod. Ang nagagawang vermicast ay napapaganda ng husto ang lupa. Mas masustansya ito kaysa compost at matutuwa ang iyong mga halaman. Magandang proyekto ng mga bata na panoorin kung papaano nagkakaroon ng vermicast. Mababa ang gastusin sa pagsisimula. Nakakatulong sa kapaligiran. At makakatipid sa pagbili ng abono para sa inyong halaman. Sa paggawa ng worm composting bin na inilalagay sa loob ng bahay, ito ang mga kailangan: kaban ng bulati at takip, mga bulate na African Nightcrawler o ANC, compost mula sa pinagbalatan sa kusina, dumi ng baka, kalabaw o kambing. Mag-umpisa sa maliit na lalagyan ng bulate. Pwedeng gumamit ng hugis rektangulo na may lalim na 6 na pulgada, taba na 8 pulgada, at haba na 17 pulgada. Para sa takip na lalagyan ng bulate, pwedeng gumamit ng kahit anong takip na hindi nasisinagan ng araw. Mga halimbawa ay plastic, papel, black plastic bag. Tandaan na ang takip ay kailangan mapasukan ng konting hangin, sa dahilang kailangan ito ng mga bulate. Ang African Nightcrawler ay kinikilalang pinaka-epektibo at masipag na bulate na ginagamit sa vermicomposting. Ito ay minsanang gastos lamang sapagkat mabilis dumami ang bulate na hanggang doble ng populasyon kada buwan. Gamitin ang compost na ginawa mula sa pinagbalatan sa kusina, mga 4 na linggo matapos itong takpan. Yung katagalan ay para siguradong natapos na ang pag-iinit ng compost na maaaring maluto ang bulate sa init na ito. Tandaan, huwag magsama ng anumang maasim, sibuyas o mamantika sa compost. Ayaw ng bulati ang mga ito at maaari silang umalis kung may halong ganitong material ang ating compost. Para masiguro na sapat ang sustansya ng ating vermicast, dagdagan natin ang compost ng may edad at tuyo na dumi ng baka, kalabaw o kambing. Ang habol ay magkapantay na dami ng compost at dumi.
Kung masyadong basa ang compost o dumi, patuyuin muna bago haluin. Pagsamahin at haluin ang compost at dumi. Ang habol natin ay mamasa-masa na hindi masyadong basa na pinaghalo para madaling manguha ng vermicast. Oras nang punuin ang worm bin ng hinalo nating compost at dumi na magiging kama nila. Ipatong lang ang bulate sa ibabaw ng kama at kusa silang papaloob. Ayaw ng bulate ang liwanag at madalian silang magtatago dito. Sa paglipas ng araw, mapapansin ang pagkakaroon ng maliliit na butil sa ibabaw na parang chocolate sprinkles. Ang vermicast ay idinideposito ng mga bulate sa ibabaw. Pwede nang anihin ng pakonti-konti ang vermicast na nasa ibabaw. Maaaring kayurin ang vermicast gamit ang sandok. Pwede nang gamitin ang naaning vermicast sa ating halaman. Habang inaani ng pakonti-konti ang vermicast, ang taas ng compost ay bumababa. Kung mga 2 pulgada ang natitira, likumin ang natitirang compost at bulate at ipatong sa kabilang gilid. Ang nakalatag na plastik sa ilalim ay makakatulong sa prosesong ito. Punuin muli ng compost ang bakanting gilid. Sa ganitong pamamaraan, hindi kailangang ihiwalay pa ang bulate sa vermicast. Kusang lilipat ang bulate sa bagong pagkain nila. Tuloy-tuloy lang anihin ang vermicast na lumalabas sa ibabaw. Ang dami at bilis ng pag-ani ay nakaantabay sa dami ng bulate at sukat ng kanilang kama. Ulitin lamang ang pagdagdag ng compost sa gilid pag kumonti na ito dahil sa pag-aani. Gusto nating mamasa-masa ang kama ng bulate ngunit hindi basa. Mag-spray ng konting tubig pag nakikitang natutuyuan na. Mga paalala sa pag-aalaga ng bulate. Hindi tatakas o aalis ang bulate kung may pagkain sila o ayaw nila ng pagkain. Kung lumabas sila sa lalagyan, palitan ang pagkain. Ayaw ng bulate ang liwanag. Mas gusto nila ang dilim. Kaya siguraduhin palaging may takip ang kanilang lalagyan. Ang bulate ay pwedeng malunod, kaya siguruhin hindi maulan o may sapat na drainage ang lalagyan nila. Ayaw nilang ginagalaw. Pag inilipat ng lugar, maaaring matigil ang pagbigay ng vermicast ng 2 hanggang 3 araw. Ayaw nila ng ingay, kaya mas makabubuting pumili ng tahimik na lugar para sa kanila. Kung sobra na ang bulate, ipamigay sa kaibigan o kapamilya o isama sa pagbudbod ng vermicast sa halaman. Habang may organikong material, patuloy silang gagawa ng vermicast. Paano gamitin ang vermicast? Katulad ng compost, pwede siyang magamit bilang lupang punlaan. Maaari din itong ihalo sa lupa upang mas maging buhaghag. At pwede rin namang ipatong lang sa ibabaw ng lupa para sa patuloy na sustansya ng ating tanim. Tulad ni Mr. Yoshida Toshimichi, sama-sama po tayo sa paggawa para sa sustainable agriculture na nagbibigay ng malusog na lupa, mas malusog na gulay, at higit na malusog na mamamayan. Salamat sa pagpanood sa aming webinar. Sana'y marami kayong natutunan.
Para makakuha ng balita sa mga panibagong paksa, please like and follow our FB page, East West Seed Foundation PH. Para makilala ang sari-saring binhi ng East West Seed, pa-download ang Crop Wiki EWS app sa Google Play at Apple App Store. Maaari nang bumili ng East West Seeds online, COD, sa official East West Lazada Store. Hanggang sa muli!